Pwede bang makuha yung pangalan ng yung kaharap na pulis ngayon dyan? Ano pangalan niya? Ano ranggo niya? Anong presinto siya? Sir, ano pong pangalan po ninyo, sir? Ano po pangalan po ninyo? Superintendent Ed Leonardo. Superintendent Ed Leonardo. Oh, anong istasyon? Anong presinto? Ano daw pong stasyon po, presinto? Ano pong... Police Station 10 po. Police Station 10. Pwede bang matanong pwede bang matanong si Superintendent, ano ang hawak niyang papel ngayon para arestuhin ka? Ito po, sandali po. Hello po, sir. Magandang umaga po, Superintendent. Opo. Ano po ang inyong basihan para arestuhin si Lowell Minorca? Meron po kaming warrant galing po ng Marawi City. Marawi City? Opo. Opo. Ano pong paglabag? Live bail lang naman po ang kaso niya at bailable naman. Kaya lang, nung sineserve, nagkaroon po ng commotion dahil nanlaban po yung mga kasama niya, pati siya. Opo. Kasi po ang claim ni Lowell, meron pong mga hindi naka-uniforming police na sumanggap sa kanya. Siguro po naman natakot yung tao. Para lang po yun makalapit, pero nakapalibot po yung mga naka-uniforming police. Sandali lang. lang. Meron pong mga bodyguard siya na... Pero sandali lang, bakit ho kayo magpapalapit na hindi naka-uniforme? Di ho ba mas dapat po tama na ang lalapit naka-uniforme? Hindi po. Ang pag-monitor po sa kanya ay naka-civilian po yung mga polis natin. Opo. Para po hindi siya makahalata na mayroong polis dahil may warrant siya, baka maaaring mag-i-evade siya ng arrest, diba? Mag-i-elude po siya ng arrest. Yun lang po. So, nung inaresto na po siya, puro naka-uniforme pong nakapalibot sa kanya. At nung binabasa po yung warrant na sineserve sa kanya, inagaw po nung babae at sinampal pa yung pulis. Yun ang masaklap dito. Tapos gumawa po sila ng commotion para po hindi siya mahuli. Sinampal ho yung pulis? Opo, sinampal po nung babae na matanda. Naka-uniforming pulis sinampal? Hindi po naka-uniforme yung pulis. Ayun nga po. Paano? Kasi kung ikaw naman din, di ba kung ikaw naman din po kasi, may mga pagbabanta sa buhay, at susunggabang ka ng mga nakasibilyang tao, palagay ko naman na mauunawaan po ninyo, Superintendent, di ba na matatakot ka rin? Opo, naiintindihan po namin yung kaya nga po nagpakilalang agad. At nung lumapit, ay nakapalibot naman po ang mga pulis na naka-uniforme na katunayan na mga legal po na otoridad ang dumadakip sa kanya. Sige po. So ngayon po, Superintendent, kayo ho ba'y sumisiguro ho ng kanyang seguridad? Opo, ako po mismo ang sasama sa kanya. Dadalhin po namin sa istasyon para po idokumento. Opo. At kung gusto niya magpiyansa, right po niya yun. Sasamahan pa rin po namin siya para makapagpiyansa. Yun lang po, wala pong tamang plano sa kanya kung hindi mai-serve lang po yung warrant. Yun lamang po. Opo. Kayo ho ba'y miyembro po ng iglesia din, Superintendent? Opo, ako'y tinawag lang para sumunod dito. Opo, pero kayo din po yung miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Opo. Member po ako. Opo, okay. Kasi po, I hope you don't mind me saying this. Siyempre ho, di ho ba? Kasi alam po naman ninyo, nangyayari po sa inyong simbahan, may away. Opo, hindi ho ba? So, yung po mga bagay na yun, hindi ko na po pwedeng makipag-discuss sa inyo. Kaya nga po. But with all due respect, Superintendent, siguro unawaan din po naman ninyo, yung inyong hinuhuli po, tiniwalag ninyo ng inyong pong simbahan, meron silang alitan po sa inyong mga pinuno, kayo po yung miyembro ng iglesyang aktibo, but you know what I'm saying, right? Naintindihan ko po yung iniisip ninyo, pero ako nandito para po serve lang yung warrant. Yes, sir. Opo. Sige po, sa Superintendent, ang ating po lamang masiguro lang po yung safety ni Ginoong Minorca at 100% mabigyan po ng seguridad po yung tao at yung pong kanyang karapatan po naman ay mabigyan pong proteksyon. Salamat po, Superintendent. Maraming salamat po, Sir Ted. Thank you po. Salamat po. Okay.